tayo po magsimula sa ating pagkaya ng ating ng ating espiritu. At tapos po lang tayo pag-uusap po ba maging masaya po tayo sa lahat ng oras ng ating buhay. Ako po, hindi ko na medyo meron akong halong tumat-lungkot kasi sa nangyari kanina. At ayaw ko kung bakit tayo nalo ko ng espiritu na may pwersa na nagkakon sa akin sa espiritu ko na ganito, ganyan. Ang lumalabas sa akin, kaya ako humingi ng sa Panginoon na tawag dito. Tinatas ko sa Kanya ang aking mga inisip at kanina sa pangyayari nila. At tayo po magsisimula sa araw na ito. Ang ating pong pag-uusapan sa araw na ito is about nasa Romans 12:1 ang ating pong pag-uusapan ngayon. Sabi po rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Tandaan po natin itong salitang to. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. Handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Tandaan po natin yung words na yan. Ano po, dahil dyan po tayo magtago sa ating mga pag-aaral na yung araw na ito. Tumayo po muna tayo lahat. Tayo po yung manalangin. Ano po. Maraming salamat, Panginoon, sa araw ito. At kami po yung nalulugod at nandito naman kami sa pagkalipas na isang linggo, Lord. Binigyan mo kami ng pagkakataon na magkatipon-tipon ulit at nang magkaroon kami ng pagbabanding sa isa't isa at nang maitaas ang pangalan mo at mapurihan ka na ikaw ang Diyos na aming sinasamba, na ikaw ang nagtalaga sa amin sa lugar na to, na ikaw ang lahat ang nakakasiwa sa aming buhay. Kaya po Lord, maraming salamat sa gawain ito na binigay mo sa amin. Na ito po ay itinataas po namin sa iyo na ito ay aming magampanan na nasa aming puso at isipan, Panginoon. Nang walang pagdududa, Lord, at walang kapaguran, Panginoon. Kaya po Lord, hinihingi po namin sa iyo bilang sa Panginoon namin na ikaw ang mag-guide sa amin, Lord. Ikaw ang magbigay ng mga dapat naming isipin, ng dapat naming desisyon sa bawat oras sa gawain ito, Panginoon. Kaya po Lord, maraming pong salamat, Lord, sa gawain ito na aming na ibigay mo, isilalay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord. Kaya mo, hipuin mo ang bawat isa sa amin, simula po sa akin na bilang binigyan mo ng karapatan, Lord, na mamuno dito sa lugar na ito, Lord, at sa amin po mga kasamahan na sila po nagsisikap, Lord, na mapaunlad itong gawain mo dito, Lord. Kaya po, Lord, maraming pong salamat, Lord. At sa araw pong ito, Lord, hayaan mo na bumaba sa akin ang Holy Spirit, Lord, na sa lahat ng sasabihin ko, sa lahat ng aking nanaisin ng puso ko, Lord, ay maging kain lang sa iyo, Panginoon. At huwag mo pong ilagay sa aking puso, sa aking isipan, ang mga bagay na hindi galing sa iyo, Panginoon. Kaya po, Lord, maraming pong salamat, Lord. Hayaan mo po na matuwa ka, Lord, sa gagawin namin, Lord, at sa aming pag-aaral sa araw na ito, Lord. At kayo po ang bahala sa bawat puso ng bawat isa, Lord, na ito ay maging tumatag sa kanilang buhay, Panginoon, at maging kaaya-aya sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya po, Lord, ang gawa po namin ito ay tinataas namin sa iyo sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Amen. Okay. Ito po yung ating pag-aaralan. It's about kaya nga po sabi nga dito, tayo ay dapat ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Meron po akong isang illustration dito na sa pag-aalay natin sa ating sarili sa Panginoon. At alin pong kwento ko ng isang tungkol po sa isang parola. Kung alam niyo po yung parola, alam niyo po ba ito? Alam niyo ito? Lighthouse. Ito yung kwan ng ginagamit sa dagat o sa karagatan na nagiging point of survey nila na kung nandun yung parola, alam mo kung anong degrees ka, kung ano ba north, south, east, west. Malalaman mo kung yan, kumbaga sa yan ang pinaka tawag dito, yung pinaka destination point ng o kaya guide sa dagat. Kung hindi nawawala, makita mo lang yung ilaw na yan. Ayan.
At malalaman mo na kung nasaan ka. At alam mo kung saan ka pupunta, kung saan ka tutuloy. Ano ba? Ang illustration po ay nanggaling doon meron po isang battleship na sa karagatan na gabi at madilim Ngayon, yung captain doon, nung siya habang sila naglalayan, nakakita sila ng maliit na liwanag. Tapos, kasi, alam niyo po yung battleship kasi, hindi pwedeng mabangga o paano. Ngayon, ang direction po ng battleship, doon po sa ilaw na yan. Kaya po nung ginawa ng captain, tumawag din siya doon sa kanyang signalman na tinatawag, yung taga-signal na ng barko, na sabi niya, magbigay ka ng signal. Sabi mo, 10 degrees south. Para malaman nung harap ko na umalis agad siya doon, 10 degrees south, sabi niya. Tapos pagkatapos noon, biglang pagkatapos sumagot yung taga nasa binigyan ng signal. Sabi niya 10 degrees north. Ngayon, nagtaka yung captain. Actually kasi, pag battleship kasi, ikaw dapat siya nasusunod. Alam nung nasa kabila na kung anong ikaw ba kung malaki ba, kung maliit o ano. Kaya, nagkano-gano yung sabi ng captain, sabi niya, bigyan mo rin ng 10 degrees south. Sabi niyo, tapos sabihin mo, ako yung captain. Sabi niya, south ang gusto mangyari ng sabi niya, lumis ka papuntang south 10 degrees, sabi niya. Tapos balik ulit yung signal, sumagot ulit. Sabi nung signal, sabi niya, 10 degrees north. Sabi niya, I am corporal, third man. Sabi niya, mababa klase lang ng rango. Ay, captain Sabi nung nag-isip yung captain, sabi niya, hindi alam nito na ako sinabi ko lang ako, captain. Ako yung dapat masunod. Kasi hindi pwedeng lumis na basta yung battleship kasi napakalaki po nun. Hindi yung maliit na barko. Yun po yung may laman ng mga eroplano sa loob ng na barko. Kaya yung mga naandun yung mga talagang napalaki. Kaya hindi basta liliko ng mga 10 degrees o gano'n. Kaya sa kanya, parang tinakot na niya. Tinakot na niya yung sabi niya, lumiko ka 10 degrees south. Battleship kami. Sabi naman ng captain. Sumagot tuloy yung sabi niya, sinabi ko sa iyo, lumiko ka ng 10 degrees north dahil ako yung lighthouse. Ito yon. Kasi hindi siya pwedeng umalis sa lugar niya. Hindi siya pwedeng umalis sa lugar niya. Kaya kahit pa hindi captain, kahit pa ikaw ay malaking mataas na tao, kahit pa sabihin mo ikaw ay nakakasiwa sa isang hindi pwede sundin yung kagustuhan mo dahil ito, hindi pwedeng umalis sa lugar niya. Ano po natin? Dahil po, sa ating Kristiyano, meron po itong kapareho. Meron po itong similar sa ating Christians na hindi po natin na yung instruction ng God o yung ng nakakaalam o yung pagka minsan po hindi natin masunod. Gusto natin ipilit yung ating sarili na ako ang masusunod dahil ako may kapangyarihan, ako mas mataas o kaya yung sarili natin kasi ganun tayong tao. Tayo gusto natin tayo magkokontrol sa ating sarili. Gusto natin na tayo ang masusunod kung anong bagay kung pagdating sa desisyon. Yun po yung ganun po tayo. Kaya po, ang inaanak po dito ay kailangan po natin na sundin yung yung sinasabi ng mas nakakaalam. O yung hindi pwedeng baguhin instruction. Kumbaga dito sa parola, hindi siya pwedeng umalis, kailangan ikaw umalis. Kumbaga sa Diyos, siya ang Diyos ang nakakaalam, siya po ang ating Panginoon, lahat ng bagay alam niya. Dapat po na huwag natin ipilit yung ating kaalaman o yung ating kailangan po magpasubmit tayo sa Kanya. Kung ano yung sinasabi ng Panginoon, kasi pag hindi po tayo sumunod sa Kanya, alam po natin mangyayari, magkakrush yung buhay natin. Kaya po, ang po natin ngayon is about submission. Pag nag-submit ka, nagpa-submit ka sa Panginoon, ay ibig sabihin, meron kang full submission. At kaya po pag sinabing full submission sa Panginoon, meron po tayo, tinatalaga natin yung ating buhay. Nagkakaroon tayo, bibigyan natin sa Panginoon yung ating katawan as full surrender to God. Kaya po ang ating pag-uusapan ngayon is about full surrender.
Yun po yung ating topic ngayon. Ano po? At ano ba ibig sabihin ng full surrender? Ano po ba yung ibig sabihin ng full surrender? Alam po ba natin yun? Total. Ibigay ang todo. Bigay ng todo. 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 100%. Sabi nga po, pagka sinabing total, yung nga guys, sabi mo, wala nang iba. Bigay mo yung, huwag ka lang mag-isa, huwag mo lang i-giitin sa'yo. Kung ano yung gusto ng, kumbaga sa gera, full surrender kayo, talagang totally, kung ano sabihin ng kalaban, sundin mo na lang. Kaya, diba? Kumbaga sa Panginoon, yung ating Panginoon, kung anong ibig sabihin ng Panginoon, sundin na lang natin. Kaya po pag-aaral natin is about full surrender. At ano ba ibig sabihin? Meron po akong 2 buwan ng full surrender na pinagano para the topic na i-share sa inyo is about full surrender. Sabi nga po, full surrender is letting God have your life. Ibig sabihin, pag sinabi mong full surrender, hayaan mo na ibigay mo sa Diyos yung buhay mo. Hayaan mo na ang Diyos ang magmay-ari ng buhay natin, ng buhay mo o kay buhay ko. Ako po natin yan. Kaya po pag sinabing full surrender, gusto ng Diyos na ibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Paano ba natin ibibigay yung buhay natin sa Kanya? Alam po ba natin kung paano natin ibibigay yung buhay natin sa Kanya? Bilang isang Panginoon natin. Submit. Submission. Submission. Submit mo. Paano mo bigay ang buhay? Sumunod ka. Sumunod ka. Yan, tama. Sumunod ka. Yan, Sister Sarah. Abot ka pa. Paano natin ibibigay? Paano natin letting God have your life? Paano natin masasabi na ang Diyos ang magiging may-ari ng buhay na? Kailangan magpasakop. Pasako o Sumunod. Hindi, ibig sabihin, sa ating buhay, as a guide, yung ating dapat gawin. Yung ating dapat gawin sa Panginoon. Ano? Pag sinabing tayo nagpapasakop sa Panginoon, kinakailangan natin na andyan yung maraming hirap na dadaan natin. Pag sinabi nga, hindi naman sinabi ng Diyos na, sige, lumikit ka din, hindi naman ganun eh. Ikaw ang magkakaroon ng sarili mo eh. Ikaw ang mag-i-instruct sa sarili mo kung anong gagawin mo. Ikaw ang gagawa ng paraan ko ano. Kaya ang gagawin po, ang naano ko po dito is, kinakailangan po natin mag-sacrifice na sa mga gusto ng Panginoon, magbigay tayo ng mga sacrifice na kinakailangan natin gawin para masunod natin yung mga gusto ng Panginoon, para yung buhay natin ay maging Kanya. Ano po yung mga sacrifice? What kind of sacrifice does God want? Ano po ba yung mga sakripisyo na gusto ng Panginoon? Kung natatandaan niyo po, sabi ko sa inyo kanina, tandaan natin yung ating verse. Romans 12:1. Ano po sabi sa Romans 12:1 kanina? Natatandaan po ba natin? I-alay natin ang ating buhay banal at kaaya-aya, kalugod-lugod. Kaya po, yung pag sinabing anong sacrifice ang dapat natin ang gusto ng Panginoon sa buhay natin? Anong gusto ng Diyos na ibigay natin sa Kanya? Una po, yung living sacrifice. Sabi nga sa Romans 12, di ba? I-alay natin ang ating buhay. Sabi, submit your life. I-submit mo yung buhay mo sa Panginoon. Bilang buhay na sakripisyo. Ano po? Sabi po sa James 4:7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Marami kung bakit pong babasahin na itong verse na to, makikita po natin, ano pong pagkamin dito sa verse na to? Ano pa ang unang papasok sa inyo dito? Inyong pinaka pangunawa dito sa verse na to. Pasakop ka sa Diyos. Pasakop sa Diyos. Layuan mo. Lumayo ka sa... Pero kung maano po natin, ang impact po dito is resist the devil and he will flee from you. Pag sinabi,
tanggihan mo yung kasalanan at magiging, itag to, maging malaya ka. Mostly, yun po ang pinaka-number one ng tao na, pero ang lagi pong naanon dito is yung pong nasa unahan na verse. Yung pong submit to God. Yung po yung pinaka-sekreto kung paano ka makakapag-resist sa devil. Kasi pag hindi mo sinabit sa buhay, sa Diyos, ang buhay natin, paano mariresist yung devil? Nakuha po natin na without God, hindi natin sinabit ang buhay natin sa God, hindi natin mariresist yung devil kahit anong gawin natin. Kaya ang pinaka-impact dito sa verse na to is yung submit to God. Hindi yung resist the devil. Kasi yung pag natin yung resist the devil, naandun po yung ating kakayahan. Yung ating kakayahan naandun, di ba? Kung tatanggalin natin itong submit to God, resist the devil lang, naandun yung kakayahan natin, hindi ako gagawa ng kasalanan. Di ba? Pero pagka ang pinakasikreto po nito is yung submit to God. Kaya sinabi po dun sa living sacrifice. Yung ating buhay, iikon natin sa Panginoon na. Submitting to God means you are in full submission. Pag sinabi mong yung full submission mo is nasa Panginoon. Di ba? Yung buhay mo. Kasi lahat-lahat. Pag sinabi full submission, yun nga yung ating topic as full surrender. Na kinakailangan isurrender mo lahat ng bagay sa buhay mo para magkaroon ka ng resistance sa lahat ng kasalanan at saka ng mga gawain ng kalaban. Ano po? Okay pa ba tayo doon? Amen po ba tayo doon? Amen. Okay. Isa po gaya po ng example ng mga tao na sa Old Testament na yung kanilang buhay ay inialay nila sa buhay sa Panginoon. Kung maalala po natin si Abraham at si Moises. Di ba si Abraham, nakita nyo kung nabasa nyo ang kwento ni Abraham, siya po ay siyang tao tinawag ng Panginoon, di ba? Na sinakrifice niya yung buhay niya na iwanan yung kanyang mga pamilya, iwanan yung lugar kung saan siya lumaki, kung saan siya namuhay ng masagana. Sinakrifice niya yun. Sinunod niya ang gusto ng Panginoon, isinabit niya ang buhay niya sa Panginoon. Isa po siyang magandang halimbawa ng isang living sacrifice na makikita natin na naging example dito sa Old Testament na siya ay kung ano yung sabihin ng Diyos, ginawa niya. Kung anong meron siya, isinacrifice niya bilang isang buhay na patotoo na kanyang buhay ay lahat ng gustuhin ng Panginoon is ibibigay niya. Sinacrifice niya yung buhay niya. Sunod lang siya ng sunod. Ganon po rin si Moises. Nakita po natin ang buhay ni Moises, di ba? Ang buhay po ni Moises ng una, tinawag ng Panginoon na dalhin yung mga taga-Israel sa Canaan. Una tumatanggi siya, di ba? Kasi wala siyang, meron siyang, utal-utal siya, wala siyang kalaman. Pero at the same time, nung siya kinausap ng Panginoon, dumating yung panahon na ang kanyang buhay, ibinigay din niya doon sa pagsisilbi sa Panginoon. Yung pagsisilbi sa Israel sa madalas sa Canaan, na yung kanyang, kung ano sabihin ng Panginoon, makikita mo ang ganda ng buhay niya, nandun siya sa, di ba, nasa kaharian na siya, di ba? Pero kahit hindi niya totoo mga magulang yun, hindi naman niya alam. Pero siya ay maganda ng buhay niya. Pero anong ginawa niya? Sinacrifice niya yung buhay niya para lang masunod yung gusto ng Panginoon. Para madala yung mga taga-Israel sa Kanaan. Makikita po natin sila yung mga living sacrifice sa Old Testament. Ano po, si Abraham at si Moises. Kaya nga po, sabi nga po dun sa tayo po mga Kristiyano, tayo mga believers, kung ihandog natin ang buhay natin sa pagsasakripisyo sa Panginoon, ibibigay natin yung buhay natin sa living sacrifice, kinakailangan po sumunod tayo sa Panginoon ng laging may kaaya-aya na lahat ng gawain natin, isipin natin na para sa Panginoon. Kahit tayo pumasok sa ating trabaho, sa ating responsibilidad sa bahay, dapat po, lagi natin iisipin na ang ginagawa natin ay laging sa Panginoon. Kaya nga po, sabi dun sa Colossians 3:23, ano po sabi doon? Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Ibig sabihin po, mamuhay tayo, magtrabaho tayo, gumalaw tayo dito sa mundong ito nang para sa Diyos. Huwag nating isipin para sa tao.
Kasi pag inisip natin para sa taong ginagawa natin, sigurado mapapagod agad tayo eh. Di ba? Halimbawa, itong ginagawa natin dito sa, sa Dachiko, trabaho natin sa Dachiko. Pag inisip natin to, as para nang lumago itong Dachiko, nakikita natin hindi agad tayo dumarami, hindi agad tayo manghihina ang ating espiritu. Manghihina ang ating paniniwala na agad na bakit hindi nakakapagod, di ba? Pero pag inisip mo na ang ginagawa natin ay para sa Panginoon, na lahat ng bagay, kahit sabi sa trabaho, nakikita ko nga yung dati kong trabaho, napakahirap ng dati kong trabaho, yung nagkakaroon ako ng mga building, nagbubutas ng mga di ba, napakahirap. At the age ko, nasa 40 plus na ako, ang talagang trabaho doon, mga 20s, mga gano'n, talagang malalakas. Nagtataka sila sa akin kung bakit nakakaya ko yung trabaho ko yun. Kumakanta-kanta pa ako, samantalang tulungan na yung pawis ko, talagang lupay-pay ng matawa ko. Kasi pagka inisip mo raw yung trabaho, is para sa yung pang dito sa mundo, alam mo, pang pangailangan mo, mapapagod ka eh. Pero kung isipin mo, lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon, makikita po natin, wala tayong kapaguran. Kahit mo si Mami, makita mo, maganda example si Mami, di ba, nakita niyo? Biyahe ng biyahe, galing from Morabi, punta Morabi from dito, di ba? Nagsasacrifice siya. Kasi iniisip niya, yung ginagawa niya is hindi para sa sarili niya. Iniisip niya yun ay para sa Panginoon. Gawain sa Panginoon. Kaya po yun ang ating pong na lahat ng bagay na ginagawa natin, lagi natin isipin para sa Panginoon. Kahit pa ito may masamang, merong nagbablock sa atin na sabihin yung tawag dito, sa trabaho natin, merong mga time na nagbablock sa atin, di ba? Merong pumukutya sa atin, o kaya sa school, may nag-iiwala sa atin, di ba? Isipin natin para sa Panginoon. Kaya kahit pa nung sabihin niya, wala tayong Panginoon, nandito ako para sa Panginoon. Meron tayong encouragement. May encouragement tayong gagaling sa Word of God, di ba? Kaya tandaan po natin itong pagka tayo nang hihina na, tandaan natin itong mas maganda po, sa Tagalog po kasi, merong maraming translation, pero ang pinaka talagang dyan, yung impact point ng is yung working for the Lord, not for men. Yun po ang ating tatandaan. Tapos, kanina po, pinag-aralan po natin is about living sacrifice. Yung sa mga tao, about Bravo Voices, kay Mami nga, gano'n. Ngayon, another na bagay na gusto ng Panginoon. Anniversary. Working for the Lord, not for men. Tapos, isa pa po ang gusto ng Panginoon na i-sacrifice natin sa ating buhay. Pagkaroon tayo ng full surrender sa Kanya. Ay yung pong tinatawag na holy sacrifice. Holy sacrifice. Banal. Sa Romans 12:1. Balik tayo sa Romans 12:1. Ano pa ang Romans 12:1 natin? Ianay nyo sa ating buhay. Banal Banal at kaaya-aya. Nandito na po tayo sa pangalawa. Kanina, living sacrifice. Ialay natin ang buhay. Pangalawa, nandito tayo sa banal. Holy sacrifice. Ano po? Pag sinabing banal, ano po bang nasa isip nyo? Ano nasa isip natin? Banal. Banal na. Banal. 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 Wala ka ng kasalanan. Holy sacrifice. Pinabanal ka na. Okay. Ngayon, pag sinabing holy sacrifice, lahat yung mga gawain ng Panginoon is, kasi we know that God is holy. Di ba ba? Ano po sabi dito sa 1 Peter 1:15? But just as He called you is holy, so be holy in all you do. Sabi sa 16, for is it written, be holy because I am holy. Si Lord ang nagsasalita rito. Sabi ng Panginoon, Wala ka nang iniisip na masama, yung holy sa, isipin natin, ang Diyos ay banal. Isipin natin na ang ating Panginoon ay banal. Kinakailangan. Kaya sabi nga dun sa, pinabanal na tayo. Di ba? Dahil ang Diyos natin ay banal. Kaya magsasacrifice tayo, ay yung sakripisyo natin sa Panginoon is na pagiging banal. Ano ba yung mga sacrifice na pagiging banal sa Panginoon? Iwanan na makabulo. Ano na yun? Sa living sacrifice yun. Sa living sacrifice yun. Yung hindi ka na gumawa ng kasalanan. Hindi ka na ilayo mo yung mga masamang bisyo mo, tanggalin mo. Sa living sacrifice yun. Sa holy sacrifice, yung tinatawag na, bagamat busy tayo sa mundong ito.
Marami tayong ginagawa, marami tayong responsibilidad. Gaya ko, responsibilidad ko, pamilya ko, asawa ko, anak ko, di ba? Kung paano mabubuhay ang pamilya ko, responsibilidad ko yun. Pag sinabing holy sacrifice, bigyan natin, magsakripisyo tayo kung ano yung gusto ng Panginoon natin. Kung ano yung gusto ng Panginoon natin, yun ang pinaka-holy. Halimbawa, ginagawa natin evangelism. That is holy sacrifice. Why? Ginagawa natin to for the Lord. Di ba? Prayer and fasting. Di ba? Makikita natin, yung mga gawain sa Panginoon, yung mag-pray ka ng, pagkagising mo sa umaga, that is a holy sacrifice. Bakit ko sinabing holy sacrifice siya? Kasi yung mag-pray sa umaga, hindi naman po sa hindi Kristiyano yun. Di ba? Yung hindi Kristiyano, makita mo, nagpipray ba sa umaga yun? Hindi sila, wala silang sacrifice na holy. Sa gaya natin, nakakilala sa Panginoon, alam natin na dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng sakripisyo na sa umaga pa lang pagising natin, kailangan natin mag-pray. Sa pagdating ng bawat araw, dapat tawagan natin yung mga kapatiran natin. Yung tawagan natin ng kapatiran natin for the encouragement of the word, isang holy sacrifice yun. Kasi ginagamit natin yung ating buhay para sa Panginoon. Nakuha po natin? Kaya yung mga gawain sa Panginoon, tinatawag na holy sacrifice. Ano po? Na hindi na pag sinabing tayo holy, titigil na tayo yung mga bagay nga sa mga bagay na makasalanan, no. Yung gagawin natin yung mga gusto ng Panginoon, kung ano yung tinuturo sa atin, kung ano yung pinapagawa sa atin. Yun ang mga dapat natin gawin pagka tayo ay magkakaroon ng mga sakripisyong gaya nito. Ano po? Kaya po, at sabi nga po din sa First Peter na po yan, di ba? At holy sacrifice yun. at ang pangatlo po, ano pong sabi dun sa Romans 12:1? Ialay mo ang iyong buhay, But just living sacrifice, banal, kalugod-lugod. at kalugod-lugod. Acceptable sacrifice. Ano pong panyo dito sa acceptable sacrifice ito? Ano pong inyong pangunawa dito? Yung kaaya-aya, kalugod-lugod na sakripisyo sa Panginoon. Yung na gusto, yung sakripisyo na gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon na sakripisyo na gusto niya, na gusto niyang ibigay natin sa Kanya, yung buhay natin, maging banal tayo, at yung kaaya-aya o kalugod-lugod. Yun din yung buhay mo. Kalugod-lugod sa Panginoon. Kalugod-lugod, acceptable. Puro buhay nga ang ano din. Ano po masasabi niya? Meron pa idea? Bigyan nyo idea. Samahan niyo ako. Samahan natin bigyan. Para magkaroon tayo ng hindi lang yung kinukwento ko sa kanyo. Pero magkaroon tayo Sa love offering din niya. Pwede. Oh, yan. Sacrifice. Acceptable sacrifice. Yung mga love offering. Ayan. Yung mo maliit malaki na hindi ka naman nagpipilitan. Ayan, dahil kalugod-lugod. Kayo, ano? Talent. Sister Sarah, anong panyo dito? Acceptance. Cynthia, Acceptable na rin. acceptable sacrifice. Yung pangunawa nyo dito, bigyan nyo ako ng idea para magkaroon ako ng sharing sa inyo. Kasi dito sa wala akong Yung wala akong kaaya-aya sa wala akong black ko yung acceptable ko eh. Acceptable. Para may paliwanag ko sa inyo. Talent. Acceptable. Ano sabi ni Ken? May sinasabi si Ken. Ano sa'yo, Ken? Sa palagay mo sa acceptable? Yung ginagawa sa ministry. Sa Tagalog, kaganda ng Tagalog, di ba? Kaaya-aya, kalugod-lugod. Ginagawa. Acceptable in English Yung naman. ginagawa niyang talent, yung Yung- pag-drums. Ano? Yung pag Yung sa talent. Ba yan? Yung Oo, ginagawa sa acceptable. ministry. Sa ministry. Acceptable. acceptable. Kasi, paano natin yung, sabi natin, alam niyo yung kwento ni Cain at ni Abel? Yung sa offering niya. About offering. Kain ni nung si Cain ay nag-offer ng sacrifice sa Lord, sabay ding nag-offer si Abel. Nabasa po natin yan, di ba? Pero nung tinanggap na ni Lord yung sacrifice ni Cain at ni Abel, ano po nangyari? Nalugod ang Diyos sa offering ni Abel. Pero inaccept, meron Bakit?
Hindi. Bakit bakit yung kay Abel, bakit kay Cain hindi? Yung motibo kasi ng puso niya iba. Motibo ng puso iba. Ano ba po? Sinunod ni Abel yung ano yung gusto ng Lord ng unang bunga. Ay, unang ano. Yung kay Cain po. Unang bunga din. Unang bunga din yung kay Cain. Unang bunga din. Meron siyang doubt sa ano niya. Hindi masaya yung loob niya. Oo. Hindi open ang loob niya. Makita pa natin Walang acceptable. Yung nagbasa ng ano. Makita po, nakasulat dun sa Bible kasi nag-offer sila pareho. Hindi sinabi na gusto ng Diyos ay yung hayop o yung tupa. Ang kay Abel kasi yung mga gulay, mga trigo, mga di ba? Pero parehong tinanggap ng Panginoon. Ngayon, nung tinanggap ng Panginoon, yung kay Abel, natuwa ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, kalugod-lugod ang idilano mo sa akin. Pero, nung bigla sumimangot si Cain. Na, bakit kayo malugod? Bakit Sabi ng Panginoon sa kanya, matuwa ka pag alam mo, nakalugod-lugod ang iniaalay mo sa akin. Kasi pag hindi ka natuwa, ay magsisilbi ng masamang puso sa iyo at magagawa ang Kaya, sinabing acceptable kasi nag-alay siya na hindi siya tumingin siya sa ibang tao kasi nakita niya yung may jealousy nga nangyari. Di ba? Na siya ay nag-alay man siya, pero gusto niya yung kanya ang mataas, makalugudan ng Panginoon. Makikita mo yung kanyang puso is hindi fair. Hindi parehas hindi may jealousy nangyari. Kaya hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon yung Wala naman sinabi na hindi na masama yung wala naman sinabi na hindi kalugod-lugod yung Kasi nung unang panahon kasi mostly ang ini-offer, di ba, mga hayop, mga karne, di ba? At bihira mag-offer ng mga trigo. Sa kasi yung mga gano'n, si Cain ang kauna-una nag-alay ng gano'n. Pero wala pong sinabi na hindi kaaya-aya sa Panginoon yung gulay o kaya hindi po yun. Kasi po, mabasa natin sa Leviticus, di ba? Sabi sa Leviticus, yung masamyong amyo, ng nilutong harina ba yan? Nilutong harina, ay naging mabuting samyo sa Panginoon. Kung nabasa niyo sa Leviticus yun. Kaya wala po yung isipin na dahil kasi karne yung tupa yung ito, lang, gulay lang. Wala pong gano'n. Kaya po, nandun po yung puso. Kaya acceptable yung niya dahil nag-alay sila. Yung nag-alay si Abel ng malugod sa puso niya. Si Cain, nag-alay man siya, tinanggap man ng Panginoon, meron siyang jealousy na nangyari. Meron sa puso niya na hindi para sa Panginoon. Nakuha po natin? Kaya po ang sabi nga kanina doon sa 2 Corinthians, sabi niya sa Tibea, sabi doon, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa karilyo pa siya, maluwag sa loob. Nandiyan pala yan. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Nasa sa puso. Nasa sa puso yung pagbibigay. Kaya po pagka tayo nag-sacrifice ng buhay natin, kinakailangan yung acceptable sa Panginoon. Halimbawa, maraming bagay na yung totoo talaga sa puso mo. Sa puso mo. Hear me, Lord, use me. Kaya Salita ka talaga. Hear me, Lord, use me. halimbawa lang tayo dito, pinagpipray tayo dito sa pinagpipray tayo dito sa harapan. Ito, sa mga hindi pa sanay mag-pray, Pag pinagpipray, nandun yung takot natin, di ba? Nag-pray man tayo, sumunod man tayo, meron tayong reklamo. That is not acceptable. Parang shoganay. Shoganay ang nangyari. Naging shoganay na. Di ba? Matatawag po ba natin acceptable yun? Yung tayo nagreklamo, Once kahit hindi ka marunong mag-pray, kahit hindi ka marunong, sorry Lord. Di ba? Ay, bago ko inawakan ba, Lord, sabi ko, Kaya pagka tayo inutusan sa gawain ng Panginoon, bilang sa holy sacrifice,
bilang acceptable sacrifice. Kailangan nasa puso natin. Hindi na ako Naalala ko alam mo natutuwa ako dito kay Sister Christy. Dito kay Sister Christy, sa gawain natin ito sa Dutch ko. Pakinggan niyo to. Kaya na tayo tinawag. Kay Sister Christy natutuwa ako. Mostly kasi pagkukulang ko, ang ating schedule, hindi nakasulat. Di ba? Di ba? Naalala niyo, hindi nakasulat. Pag sinabi ko, Sister Christy, Glory to God. bahala kang sa giving. Without preparation, without ina-accept niya. Body of Christ kasi tayo. Kaya, Wala siyang ay Kuya Habit, hindi ako prepare, ay Kuya Habit, hindi ako, wala siyang gano'n. Ganun ba ako? Sige. lead me Lord na lang. Ayun. Very acceptable yung kanyang pagsunod. Lead me Lord. Di ba? Kaya po ilagay po natin sa puso natin, dahil tayo dito, grupo tayo dito, pamilya tayo dito. Hindi, inaano ko to. Hindi. Ito ay hindi para i-condemn. Not condemn, hindi para condemn. Ito ay para matutunan natin. Di ba? Kasi bengko na naman sa atin. Challenge kasi Challenge sa atin yun, Hindi di ba? tayo matututo. Tutorial. Kasi i-accept natin dito ay aral, ha? At aral to, hindi ito hindi sa atin dito nag-aaral tayo. Kaya gaya ko ako, sabi ni Mami, mag-preach ka na. Nung una talaga tumatanggi ako. Dahil talagang hindi ako sabi ko hindi ako marunong magsalita, hindi ako nakaranas dito. Tumatanggi talaga ako. Pero nung nalalaman ko, unti-unti, nagkakon na ako dito, nasasanay na ako, saka ilang beses na akong ilang beses na ako nagsalita rin dito. Pag sinabi sa akin natin, Amen, ikaw mag-preach ngayon. Wala akong choice. Si Ate Cinda, mas sige na nakakilala kay God. Di ba? Tayo. Kailangan maging acceptable yung pag-accept natin sa pinapagawa sa atin. Okay? Okay ba tayo doon? Amen! Taas kami natin. Amen! Amen tayo dyan. Di ba? Ilan lang tayo dito? 6 tayo, 7 tayo. Pero, ang mahalaga na unawaan natin, di ba? Susunod niya si Kuya naman. Di ba? Ken? Friends ka. Ken? Yan, amen ba? Acceptable ba yung ating pagsunod? Friends si Kuya. Kailangan acceptable. Whatever. Ganito. Alam nyo, nung pag sinabi mag-pray ka, hindi ka marunong. Di ba yung iba nagsusulat? It's much better na it's okay lang nasulatin mo. Kaysa naman tumanggi. Kaysa tumanggi. Totoo yun. Kasi in-accept mo. Acceptable kay Lord yun. Hindi ka tumanggi. Hindi ka Kasi yung tumanggi. sinulat mo galing naman sa'yo. Sa'yo. Yes, Oo. yes, yes. Inisip mo. Pero mostly kasi, sabi nga, nung pag, dan, matutunan natin kung ano ba yung pray? Kung paano ba mag-pray, sabi niya. Nakaka-challenge. Yan natin kung paano, kasi ang pag-pray is that, hindi mo kailangan isulat eh. Ng basa. Alam mo, kahit hindi ko magsabi mo, hindi ko man mag-pray, okay lang eh. Alam mo pag nandito ka sa harapan, kung ano lang yung nasa puso mo, nung una hindi ko naintindihan to eh. Hindi ko naintindihan to eh. Huwag kang mahihiya. Kasi ang gagaling nila mag-pray, ako hindi. Huwag kang mahihiya. Kung anong sabihin mo sa kahit pa kayo utal-utal, kahit pa Lord, dito po kami, nagpapasalamat po kami, tinatas ka namin. Kung ano lang yung nasa puso mo, hindi yung iisipin, pag inisip mo yung dinadasal mo, that is not a prayer. That is narration. Hindi mo yung iniisip mo yung sasabihin mo eh. Kasi ang pagsasalita, halimbawa ikaw, nakikipagkwento ka sa kabigan mo, kasi iniisip mo ba yung sasabihin mo? Hindi, di ba? Pero ang dami sinabi. Ang daming pwede. Pero bakit pa makipagchismisan tayo, sabi natin sinasabi. Di ba? Pero pagka tayo makapag-usap sa Diyos, ganun din. Normal, walang iisipin. Kung ano yung nasa sa loob mo, yun ang sabihin mo. Kaya dati ako, hiyang-hiya rin ako mag-pray. Nung ako bago, hiyang-hiya ako mag-pray. Pero until now, makikita mo sa wordings ko, bagamat hindi yung kumbaga parang tula ang dating, pero at least nakapag-pray ako galing sa puso ko. Meron nagpe-pray galing parang tula, parang pero hindi galing sa puso niya. Galing sa kalaman niya, galing sa isip. Iba yung communication ng gagaling sa puso mo, normal, pero kaysa inisip. Kasi kahit pa yung pag inisip mo yung sasabihin mo, parang alam naman ng Diyos yun eh. Sa ulo mo yun eh. Hindi yan talaga sa puso mo eh. Bakit kita sasagutin yung prayer mo? Diba? Pero pagka nanggaling sa puso mo, nandun yung, yan ang laman ng puso mo, kaya bibigyan mo ng pasagutan. Diba? Okay po ba tayo doon? Amen. Nakuha mo natin? Thank you Lord. Diba? Sinasamahan tayo ng Panginoon, di ba?
Kasi sa totoo lang, sa totoo lang yung acceptable, wala sa pinag-aralan ko dito yun eh, walang nakasulat. Kaya tinatanong ko kayo. Kung paano, anong pagkakaalam natin sa acceptable. Yun ang po naman. Kailangan nang gagaling sa puso natin at being a normal. At kaya, yun ang ating, maging maging zizeng na tawag nila. Maging normal na pag-aaral natin. Lahat tayo nag-aaral dito, galing lahat sa puso natin. Tapos, susunod po, bakit kinakailangan daw na tayo mag-sacrifice? Kasi si Lord Jesus Christ ay nag-sacrifice. Bakit po kailangan natin mag-sacrifice? Ating pong tandaan, ang Diyos hindi kinakailangan ng sakripisyo. Hindi niya kailangan, hindi niya hiningi na tayo magsakripisyo sa Kanya. Hindi niya hiningi, dahil ang gusto lang niya is sumunod tayo, di ba? Wala namang hinihingi sakripisyo sa atin ng Panginoon eh, na ikaw magpakahirap eh. Kasi everything is nasa Kanya, di ba? Lahat ng gusto niya kaya niyang di ba? Bakit kinakailangan pa natin mag-sacrifice, di ba? Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you future and hope." Ito po ay para sa atin, di ba? Mayroong plano ang Panginoon sa atin. Kaya kinakailangan na sa sacrifice para masunod natin yung plano ng Panginoon sa atin. Kasi yung plano ng Panginoon na gusto niya madala tayo sa kalangitan, gusto niya makasama tayo, hindi natin basta natin magagawa yun kung hindi tayo natin isasakripisyo yung ating buhay. Hindi natin ibibigay yung isusurrender yung buhay natin sa Kanya. Hindi natin masusunod yung plano ng Panginoon. Hindi tayo makakarating sa gusto niyang mangyari. Naintindihan po natin? Nakuha po natin? Amen. Medyo. Meron ba salam dyan? Na, kaya kinakailangan natin sa sacrifice para unang-una, kaya sabi ko kanina, para ma-acknowledge natin na siya ang Panginoon. Na malaman natin yung plano natin niya sa atin, na ang plano niya is makarating tayo dun sa Kaya hindi tayo basta-basta makakarating doon nang basta lang nang wala tayong isasakripisyo sa sarili natin. Kung hindi natin isasakripisyo sa sarili natin, hindi natin iwanan yung masamang gawain natin, hindi tayo gagawa ng mga holy na gawain. Hindi natin kailangang mag-sacrifice yun kung hindi natin minimithi na makarating doon, di ba? Kung yung plano niya hindi natin minimithi na masunod, hindi natin kailangan mag-sacrifice. Dito lang tayo, samantala ang sarap ng buhay natin dito, di ba? Kung nandito tayo sa mundo ito, pwede tayong alam niyo na pinakamasarap na, sabi nga na pag-aralan ko, ang pinakamasarap na dito sa mundo ay yung sa kasalanan. Ang tao ay sarap na sarap sa kasalanan. Kasi naandyan lahat yung kaligayahan, naandyan yung kasiyahan, naandyan yung contentment. Kontento ka pag gumagawa ka ng kasalanan, di ba? Hindi, yun sa mga hindi pa nakakilala. Sinasabi ko, ito pinag-usapan na, ito yung sa mundo. Yung sa mundo. Sa kamunduhang kasiyahan. Kasi napakasarap ng buhay dito sa mundo, sa totoo lang eh. Pero hindi nila alam yung buhay sa kabilang buhay. Ngayon tayo, nalalaman natin yung kabilang buhay. Naandun yung sabi nga, ang pinakamalaki ng pagkakamali na nakon sa paniniwala ng Kristiyano. Yung the biggest mistake ng Christian, yung sila naniwala na ang salvation ay magbibigay sa iyo ng kasarapan. Yun daw ang malaking mistake na sabi sa Christians. Ang maniwala na ang salvation ay naandun yung kasarapan. Kasi once na narating natin yung kasarapan, pag inamin natin yung salvation, inaccept natin yung salvation sa buhay natin, naandyan na ngayon yung gawa ng kalaban. Yun po ang susunod natin pag-aralan yun. Kaya yun po sabi nga, bakit tayo mag-sacrifice? Dahil para may kuhan natin yung plano sa atin ng Panginoon. Masunod natin. Tapos, isa pa po kanina, yung unang-una,
Nakuha po natin. Salvation daw, ang salvation. Roma Sabi. 12:1. Ang salvation ay Ay yung to believe that salvation is yung magiging kasarapan natin. Kasi ipagtutuloy natin dito sa pinag-aaral natin. Ano? Unang pinag-aaral natin, full surrender is having God having our life. Di ba? Yung kauna-unahan. Full surrender. Di ba? Ito. Full surrender. Pangalawa po, Live your life. pangalawa po, full surrender, letting God change your life. Kanina, having your life. Yung una, di ba? O, lagay niyo sa Facebook, no? Full surrender is letting God change. Pangalawa na to, kanina yung God, kanina yung una, have your life. Ngayon, full surrender is letting God change your life. Okay po ba tayo yan? Okay po. Ba't parang Paano po ba, no? Dapat po natin tandaan. help. ahead? Yung una kanina, ibig sabihin, gusto ng Diyos, yung buhay mo ay maging Kanya. Dito naman, gusto ng Diyos, yung buhay mo ay mabago. Nakalaman po natin? Umita lang po kayo, tapos nyo na yun, dahil magdidire-diretso ko ng ano. Full surrender is letting God have your life. Ibig sabihin Para po, mapasa kanya ang buhay. yung full surrender Is letting God ay chase hinahayaan after natin, and chase hinahayaan natin yung Diyos na ang buhay natin ay maging Kanya. Di ba? Dito naman sa pangalawa, hinahayaan natin ang Diyos na ang buhay natin ay mabago niya. Di ba? Okay po ba tayo dyan? Nakuha po natin. Amen. Amen. So, paano natin masasabing God changed our life, your life, o sa atin? Paano natin masabi na ang buhay natin ay nabago ng Diyos? O yung buhay natin, paano natin nasasabi na nagbago dahil sa Diyos? Oo, natipigilan mo na yung sarili mo na Self-control. No? Hindi na. Hindi na. Magagalitin dati. Ngayon, nahilo na. So, pag sinabing letting God change your life, ibig sabihin, babaguhin ng Panginoon yung ating buhay. Yung ayaw mo sa Ano? sa galing. Yung dating buhay natin, na tayo ay nasa kasalanan, mahilig sa kasalanan, na tayo hindi sumusunod sa Kanya, na ang atang masarap sa atin ay yung pagsunod sa kamunduhan, mababago yung transformation ng buhay natin. Matatransform yung buhay natin. Magkakaroon tayo from the simple life, magiging tayo the holy life. Yung tinatawag na ano? From the worldly life. From the worldly life, from the godly life. Ano? Hindi ko alam yung needs sa kawans ko. Nakuha po natin? Amen. Nakuha po natin? Amen. Na pagka tayo, ulitin ko, Na-transform na. Truly transform, tatagalogin ko. Ibig sabihin ng transform, yung buhay mo is binago, transform. Na from pag galing ka sa masamang paniniwala, masamang gawain, masamang isipin, masamang puso, ngayon magiging magbabago ka sa malinis ng isang tao. Nag-wash. But I'm happy. Amen. Happy. Kaya po yung na pag ang Diyos, nilet natin ang Diyos sa Panginoon na binago ang buhay natin, magkakaroon tayo ng transformation. Yung buhay natin ay mababago. At lagi po nang tatandaan sa transformation ng buhay ng isang Kristiyano, laging merong, tandaan po natin, na merong consequence po. O kaya merong mga dapat nating tandaan. Dapat natin tandaan pag ang isang tao ay na-transform na ang buhay natin ay merong kaaway. May kaaway tayo as a transformed life. Yung enemy of a transformed life na tinatawag. Yung kasalanan. Alam po ba yung mga kasalanan yun? Alam po na yung mga kasalanan ng transformed life. Yung mga buhay na nasa Diyos, nasa kay Jesucristo ang buhay. Kaya tayo, halimbawa ako, kayo, tayo binago ng Panginoon. Tayo ay tumanggap kay Jesus Christ. May karoon tayong kaaway dito sa mundong ito. Unang-una pong kaaway natin dito sa mundo is, ay itong mundo. Itong world. Itong mundo.
Kasi itong mundo po natin, kasi dito po sa mundong ito yung number one kaway natin. Nandito lahat ng yung mga yung tawag dito, yung temptation, yung tinatawag na ano, na lahat ng mga dapat nating iwasan nandito sa mundong ito. Lahat ng kasalanan nakikita nating maganda sa ating mata nandito. Lahat na yung gusto, yung lahat ng gusto ng katawan natin nandito. Di ba? Kung ating ano, kung ating isipin maigi, itong mundong ito isang number one kaaway natin. Sa totoo po, itong mundong ito, nung bago ginawa ng Diyos, ang mundo, ito ay binuo ng Panginoon, itong mundo, para maging suporta natin sa pangailangan natin. Pero nang pumasok yung dominion, yung pagsakop ni Satanas sa atin, nagkaroon nabago yung ating pananaw, nabago yung ating sa bawat kuwan ng mundong ito, yung ating society. Dati ang society ng mundo ay puro kabanalan, puro pagsunod sa Panginoon. Nung napunta kay Satanas yung dominion ng mundo, nagkaroon ng bagong society. Yung tinatawag nga nila na first Adam, yung pagkakasala na ang mundong ito naging society ng kasalanan. Kaya ito yung isa sa mga number one kalaban ng transform life ng buhay. Yung tayong mga binago ng Nakuha po natin. Ngayon, pangalawa po ay yung ating sarili. The flesh na tinatawag. Ang sarili po natin, ang isang number one kalaban natin sa ating buhay bilang isang binago ng Panginoon. Kuhanin po natin ang ating sarili. Ano po bang gusto ng sarili natin? Lahat ng ating pong sarili, wala tayong satisfaction. Di ba? Meron na tayong isang bagay nito, gusto ko parang bumili ng ganito, gusto ko ganito. Darating na dyan yung gumagawa ka na, hindi mo na, yung kahit nga wala kang wala kang pera, gusto mo lang mabili yung isang bagay na yun, gumagawa ka na ngayon, nandyan yung ikaw nagpapakayang sa sarili mo, gumagawa ka ng kasalanan, Marami, di ba? Nanluloko ka ng tao. Kaya number one, itong katawang ito, hindi ito, ginawa ito ng Panginoon, hindi yung tawag ito, nandito yung nasakop tayo ni Satanas, nagkaroon tayo ng pag-iisip nanggaling sa kanya, nanggaling kay Satanas. Kaya lahat itong sarili natin, halimbawa lang yung una nga satisfaction sinasabi ko, na lahat ng bagay na gustuhin ng katawan natin, nang hindi na ayon sa Panginoon, ito ay may tuturing nating kalaban itong ating katawan Nakuha po natin. Naunawaan niyo sinasabi ko. Mahina ang flesh, but the spirit is strong. Hindi, Kalaban niya natin ang sarili. kaya yun ang isa sa mga kalaban natin. Ano yung pangatlong kalaban natin dito sa Ano yung pangatlong kalaban natin dito sa mundo, sa bilang transport line? Una, itong mundo, katawan natin. Society. Yung society sa na ngayon, plus na yun sa plus na ngayon Financial. Money. Meron tayong isang nakakalimutan, pinakamalaki nating kaaway. Sarili. Ano na yun? Sarili. Pinakamalaking kaaway. Hindi, bukod sa mundo, sa sarili, meron pang isa. Satan. Si Satan. Nakuha Nila. Yun ang isang number one, isang pinaka-number one kaaway natin. Siya ang number one. Di ba? Huwag niyong kalilimutan yan. Hinayaan ni Lord na mag-exist siya. Ayan, pag-aaral natin yan. Yun isang tanong ko rin. Pag-aaral. Gusto ko itanong sana nung pa. Sagutin mo natin yun. Tungkol si Satan ang pinag-uusapan natin, sagutin natin yan. Si Satan, ang tanong mo is, bakit hinayaan ni Lord na mag-exist si Satan? Di ba? Alam mo ba si Satan is, hindi talaga gano'n. Siya is a very, very respectable angel. Yes. Hindi siya isang masamang nilalang. Siya ay nilalang ng Diyos na napakataas na anghel. Siya ay talagang iginagalang at kumbaga
sa grupo, sa tawag dito, kumbaga sa militar, siya ay nandun sa level ng high level of Lucifer. yun si Lucifer, yun yung demonyo. Kasama ng Diyos dati yan, mataas na klase ng anghel. Hindi siya talagang naandyan ng Diyos, naandyan agad ng demonyo. Hindi gano'n. Bago dumating siya yung isang klase ng demonyo na na sabi nga ng sa Biblia, siya yung isa sa ginagalang isa sa pinakamagandang anghel na nilalang ng Panginoon. Ngayon dahil sa kanyang tawag dito, nagkaroon siya katayugan. Gusto niyang maging ka-level ng Panginoon. Gusto niya maging ka-level ng Panginoon. Kaya nung inano niya yung ka-level ng Panginoon, gusto niya lahat ng kapangyarihan ng Panginoon, meron din siya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, itinapon siya labas sa langit. Dati kasama siya sa karera sa langit eh. Tinapon siya ngayon sa labas. Naging rebelde siya. Naging siya ang number one, lahat ng gusto ng Panginoon ay gusto niyang mapantayan. Lahat ng gusto ng Panginoon gusto niyang ma-block o mapigil. Gusto niya yung attention is mapunta sa kanya. Kaya yun doon nagsimula si Satanas. Hindi yan siya unang yung nag-exist sa hindi siya yung kauna-unahan. Nauna po natin. Yung Satan sa Adam and Eve, iba yun. Yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. Ayaw niya mag-isa, kaya Kaya nung nagkaroon ng tao dito sa mundo na ginawa ng Diyos, gusto niya, yung ginawa ng Diyos, mapupunta rin sa kanya. Kaya ang ginawa niya, tinuksan niya. Yan ang mga Panginoon. Naunahan po natin. Story ulit. Meron ka pa ibang tanong? Total, si Satan lang natin pero usapan ngayon. Iniisip ko, inano ni Lord para lang may pang-test niya sa mga tao. Hindi kailangan testin ng Lord ng tao. Sabi nga natin, God is Alpha and Omega. Alam niya yung mangyayari pa lang, nangyayari at mangyayari pa. Kaya pag sinabi na kahit tanungin mo, bakit kinahantalutan ng Diyos? Maging magkasala ang tao. Malimit na tanong yan ng mga tao, di ba? Bakit hinahayaan ng Diyos na magkasala ang tao? Sino makakasagot na? Bakit hinahayaan ng Diyos na magkasala ang tao? Bakit hinayaan ng Diyos na magkaroon ng ganito, yung ganito? Bakit may paghihirap? Bakit ano? Why? Wala nakakalam? Mag-test yan? That is a test? Sabi po natin, God is Alpha and Omega. Ang Diyos ang nakakaalam ng nangyayari at bago pa mangyari. Pag ang Diyos, hinayaan niya ang isang bagay na magkasala, tatandaan po natin na ang Diyos, kaya niyang ibalik lahat ng bagay. Kasi bago pa mangyari yan, alam na niya. At alam niya kung anong susunod na mangyayari. Anong mangyayari pa? Halimbawa ako, pinaghihirap niya. Halimbawa tayo, ako o kayo, pinaghihirap niya tayo, binibigyan ng Diyos. Alam ng Diyos yung kasunod na mangyayari. Bakit niya hinayaan tayo maghirap? Binibigyan niya tayo ng pagsubok. Ngayon, pag susunod ka sa Kanya, yung mangyayari, alam na niya. Alam niya na hindi, kung susunod ka o hindi. Alam na niya. Kaya pagka bago pa lang, niya ginawa yun, bago pa lang niya hinayaan, hindi naman siya bumuhay, tayo bumuhay. Bakit niya hinayaan? Yun ang tanong, di ba? Bakit hinayaan? Kasi alam na niya yung susunod mong gagawin. Na ikaw, pagdating ng araw, ay magiging isang pastora. Na ikaw, pagdating ng alam na ng Diyos yun. Alam ng Diyos na ikaw ay pupunta sa langit. Kaya, kahit mo sabihin na, ganito, bakit para is maging, ang layo ng Panginoon, hindi natin alam, dahil hindi natin kaya sakupin ang pag-iisip ng Panginoon. Maraming alam, meron siyang isang purpose na maging isang huwarang ka, maging illustration kasi sa iyo, sa nakakakita sa iyo, sa pamilya mo, sa ano mo. Diba? Nakuha po natin? Dito muna kayo makinig para magtuloy-tuloy yung ating Nakuha po natin, nakuha ninyo? Amen. Yung po ang ating tatandaan na ang Diyos ay Alpha and Omega. Pag sinabing Alpha and Omega is an ordinary alphabet letter. Ordinary alphabet, Alpha and Omega. Baka hindi nyo naintindihan ang ibig sabihin ng Alpha and Omega.
Ang Alpha Omega is that is a Roman First and last. Roman letters that kung natatandaan niyo nag-aaral tayo, Alpha, Beta, Sigma, Delta, Echo, Pastra, Ano yan? di ba? Pag sinabing ABCD, A and Z. Kumbaga sa ano, ganon. Siya ang nauna, siya ang huli. Ganon. Kaya within A to say, alam na niya kung ano nangyayari doon. Pero ang Diyos, Alpha and Omega and so on. Masigit pa sa Omega. Kaya po yun ang ano, yun po yung ano, huwag tayo magko-confuse ng bakit hinayaan ng Panginoon ng ganito ang mangyari. Dahil alam ng Diyos ang mangyayari. Alam ng Diyos kung bakit niya tayo sinilang na kagaya kong gwapo. Ganyan. Wow! Patawa lang po, patawa lang. Nabala ko lang ito sa isang pastor na ano. Kung bakit si Brother Kenneth sinilang niyang ganyan, di ba? Isang very encouraging evangelism. Kasi dahil wala Kaya kayaan ni Lord yun. kasi wala kang kontentuhan sa iyo. Kayaan ni Lord yun. Ano po natin? Alporong lang po. Bilisan natin. Pangalawa po, makinig po tayo. Yung pong pangalawa ay sa transform life. Ano po ba yung dapat mangyari bago tayo maging transform life? Di ba? Ano po yung dapat nating tawag ito, yung daan para maging sa transform, para magbago ang buhay natin. Sabi po sa Romans 12:2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Ito po yung entrance, ito po yung paraan kung paano tayo magkaroon ng transform life. Kanina po pinag-usapan natin yung kaaway ng transform life. Ngayon po, yung paraan kung ano yung makuha po natin. Na dito po, na pag sinabi nga yung pinaka-paraan para magkaroon tayo ng transform life, kinakailangan po ito, sinananggutuhan ko na rito, magbago ng isip. Ma-renew yung ating pag-iisip, yung ating mind, mabago. Yung dating kaisipan natin na Magbago na isip. yung dating pag-iisip natin, yung ating paniniwala sa kamunduhan is baguhin natin. Halimbawa, dati naniniwala na tayo na maganda ito. Pero sa kuha ng Panginoon, ito'y kasalanan, hindi natin alam. Kailangan baguhin natin yon. Kailangan baguhin natin yung ating paniniwala na paniniwala sa kamunduhan ay magkaroon tayo ng pag-iisip sa kalangitan. Nakuha po natin? Na yung entrance para tayo magkaroon ng transformed life is baguhin natin yung ating paniniwala. Okay po ba tayo doon? Amen. Amen po tayo doon. Yung mga dating dirty-minded, kailangan ng kumbaga tayo, tinanggap natin si Jesus Christ, di ba? Tinanggap natin si Jesus Christ. Yung buhay natin, unti-unting nababago dahil binabago natin yung pag-iisip natin, di ba? sa pakikinig niya. Sa pakikinig sa lahat, everything sa ating buhay, pag binabago natin, yung isip natin, binabago natin, yung renewed life natin, nandun yung entrance natin, yung pinaka daan, kung paano tayo mababago yung buhay natin. Okay pa yan? Okay? Okay na. Tapos, Happy birthday. yung end result naman, Buhay na patotoo. end result naman po, pagka tayo na-transform ang buhay natin, ano po yung magiging resulta? Maganda. Masarap. Peace of mind. Masarap. Peace of mind. Peace of mind. Number one. Kakaroon ng ano. Romans 6:22. Ngunit kayo, pinalaya na kayo mula sa kasalanan, at mga anipin na kayo ng Diyos. At natamo ninyo ay kabanalan at kauwian ay buhay na walang hanggan. Yan po yung magiging resulta ng pagkatayo na transform. Ganda na to. Pinalaya na kayo mula sa kasalanan. Diba? Hanapin na kayo ng Diyos. Ang mata mo ninyo kabanalan at ang ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen, di ba? Yan po yung mangyayari pagkaroon tayo ng transformation sa ating buhay. Ganda. Ganda na kayo. Okay po?
Amen po ba tayo dyan? Taas po tayo ng kamay. Taas ng kamay. Ayan. Amen. Sa buhay na walang hanggan. Sabi nga, pagka tayo ang sabi pa, nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ang natamuli niyo'y kabanalan, at meron pang isa, ang buhay natin ay magkakaroon ng kakatanggap ng Spirit prutas ng Holy Spirit. Nangin mo lahat kay Lord yan. Galatia 5. Yan ang mga yung mga true Christians. Yan po yung tinatanggap. Magkakaroon ka ng pag-ibig sa puso mo. Kindness. Ang pala may kindness na ako. Kindness na siya. Kasi tsaka kamaitan. Okay. Yan po yung end result ng transformed life. Yan po yung magiging mangyayari sa atin. Matatanggap natin yung kabanalan at buhay na walang hanggan, plus makukuha natin yung kapayapaan, katsiyagaan, kabaitan, kabutihan, at katapatan sa ating buhay. Oh, yeah. Pag nabuo mo yung ano na yan, yung pito na yan sa buhay mo, Bagal ka amen. na. Kukunin ka na ni Lord. Di ba? Di ba totoo naman eh? Okay na po. Naunahan po ninyo? Naunahan ninyo po yung ano, na yan? Doon na po tayo magtatapos po tayo sa conclusion. Ang conclusion po ito. Because of God's mercy, you should fully surrender your life to God. Sabi nga po, sabi po dito, the driver on the highway is safe, not when he reads the sign, but when he obeys them. Amen. Obey them. Obey him. Pagka po yung po daw driver sa highway, hindi siya safe sa pagmamaneho kung babasahin lang niya yung sign na bawal dito, bawal doon, bawal doon. Magiging safe siya kung susundin niya yung sign na yon. Amen. Okay po ba? Amen. Okay. Obey the Son. Lalaman po natin? Amen. Hindi pa po tayo tapos. Oy, Ayan. But when he obey, Do you know the Word of God? Amen. Amen. Amen tayo lahat dyan. Amen. Okay, ito pa kasunod. Which one you prefer? Just learn? Obey. Obey. Say Yes. Pag Okay. natulog ka, mag-obey ka, di mag-obey ka na lang. Ayan. Amen. So, Kasi if you pag nalaman po natin to, yung... lang, parang ano natuto ka lang, hindi mo ino-obey. Okay. Kaya mas maganda yung agad. So, Manad kasi. kinakailangan magkaroon tayo na... Kailangan mo sa buhay. Sabihin nga natin, magkaroon tayo na... Ang inyong mind. Fully Surrender your life to God. Yan ang natira sa anniversary. Kailangan ba sa Fully surrender your life to God. Your life. Okay, magsitayo po tayo. Ano po? Amen. Anniversary na. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Lord, maraming pong salamat, Lord, sa araw na ito, Lord. Sa binigyan mo sa amin ng kaunawaan. Lord, sa Espiritu, ng karunungan, kung paano namin unawain ang aming naunawaan, itong aming pinag-aralan sa araw na ito, Lord. At kung paano yung kasiyahan namin sa pakikinig, Lord, yung sa aming pinag-aralan ngayon. Maraming salamat po, Lord. Hayaan mo po, Lord, na sa ibinigay mo sa amin na biyaya ng karunungan, Lord. Yung biyaya ng acceptance ng word ng gagaling sa iyo, Panginoon, Lord. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mong pag-guide sa amin, Lord, sa pagtuturo mo sa amin, Panginoon. Kaya po, Lord, nandito po kami na ang aming sarili, ang aming buhay, Lord, ang aming puso, Lord, na fully surrendered sa iyo, Panginoon. Hayaan po na itaas namin ito sa iyo, sa iyo, Panginoon, na ang aming buhay ay lahat ay maging makasunod sa iyo, Panginoon, na wala kaming gagawin kundi ang let your will be done, Panginoon, sa buhay namin. Kaya po, Lord, maraming po salamat, Lord. At Lord, inihiling po namin simula sa araw na ito, Lord, na ang bawat buhay namin ay
maging ikaw lang ang maging driver ng buhay namin, Panginoon Lord. At ikaw lang ang maging sa iyo to. Let have our life, Lord, na maging sa iyo, Lord. At hayaan mo, Lord, na mabaguhin mo kami bilang maging isang transform na tao, Panginoon. Kaya po, Lord, maraming salamat, Lord, sa pinag-aralan namin ito, Lord. At alam po namin na gagayad mo kami na ito ay may pamuhay namin sa bawat buhay namin, Lord. At hindi lang po sa buhay namin, Lord, sa aming pamilya, Lord, sa aming mga anak, Lord, at sa aming mga kapatiran, Lord, sa bawat tao na nakita namin, Lord, na mabigyan mo kami ng guidance, Lord, ng karunungan, Lord, ng talent, kung paano magkaroon kami ng desire sa paggawa ng holy sacrifice sa iyo, Panginoon, ng ang living sacrifice namin ito sa Lord, and may turnover namin sa pagiging holy sacrifice namin, Panginoon, sa Lord. Kaya po, Lord, maging acceptable ito sa iyo sa mga ginagawa namin ito sa iyo, Panginoon. Kaya po, Lord, maraming pong salamat, Lord. At Lord, sa susunod pa po ng aming pag-uusapan, Lord, ng aming gawain dito sa Touch Ko, Lord. Itinatas po namin sa iyo, Lord, na ikaw ang manguna sa bawat isa sa amin, Lord. Hindi lang po sa isang tao, kundi sa bawat isa, Lord, na magkaroon kami ng unity sa bawat isa, sa bawat pag-uusapan, Lord. Magkaroon kami ng puso ng pagkakaunawaan, Lord. Na magkaroon kami ng puso, Lord, na nagkakaisa ng dahil sa iyo, Panginoon. Kaya po, Lord, maraming salamat, Lord. At ito po ang aming lalaki sa araw na ito, Lord. Sa pagpasalamat namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.